Literal talagang bilog ang mundo, guys. Ang dating sinasabihan yung ngiwi si Pangulong PBBM at meron hong bagahe ay parang bumabalik na din ho sa kanila. Kasi tingnan nyo tong recent picture, guys, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi di ba sabi ng mga DDS, si Pangulong PBBM daw ho ay ngiwi, merong bagahe, spoiled brat. Ngayon, kitang-kita nyo, guys, sa muka ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na parang tila baga bumabalik sa kanya ang kanyang mga sinasabi. Tingnan nyo yung inaasaran yung ngiwi. Napunta na ho kay Digong, nagiging ngiwi na din ho siya. Tingnan nyo, see? At ito pa yung isang picture. Literal na parang stress. Diba? Talagang literal na bilog ang mundo. Ang dating tinatapakan nyo, ngayon nangyayari na din sa inyo. See? Ganyan, no? Ito po. Kita nyo yan? I-zoom in nyo. Literal na siya na ho ang naging ngiwi. Kitang-kita na ang stress sa kanyang pagmumuka. So anyway, guys, ito yung topic natin. Pakita natin sa inyo, ha. Statement niya noong December 21, 2023 at yung statement niya noong June 27, 2022. So 1 year before, 1 year ago. So nagrereklamo ho si former President Rodrigo Roa Duterte sa ginawa ho ng NTC, ng National Telecommunication Commission at ng MTRCB sa pagsuspindi ho sa SMNI at sa dalawang show nito, which is yung Gikan sa Masa para sa Masa na hosted by our former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan naglabas siya at nagpakita siya ng grave threat kay Franz Castro, which is yun ho yung isa sa rason kung bakit na suspinde ng MTRCB for 14 days itong dalawang shows. And yung isang show naman, yung Laban Kasama ang Bayan, na hosted ng dalawang fake news peddler na si Ka Eric at si Dr. Lorraine Badoy. So, ang ginawa ng MTRCB, 14 days suspension sa dalawang show. Pero later on, mga abutan lang 3 or 4 days, naglabas din, guys, ang MTRCB. Diba, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi lang yan, guys, yung pinakaunang parusa. May darating at darating pang mga maagang pamasko at pa-New Year sa kanila kasi hindi lang naman isa ang nilabag nilang batas, kundi napakarami. So, after ilang days, naglabas ang NTC, National Telecommunication Commission, na suspended ho ang operation. Operation na yun, guys, ng buong SMNI for 30 days. So, bali, ang balik nila sa January 21 or January 19 kasi naglabas ang NTC ng pagsuspinde dito sa SMNI noong December 20. So, kung 30 days, baka January 19 or 20 ay muli na silang babalik. Pero apilado naman sa ginawa ng MTRCB, pwede naman nila itong i-appeal. But then anyway, ito na nga, stress na stress ho si former President Rodrigo Roa Duterte sa nangyaring pagsuspinde ng SMNI, sa nangyaring pagsuspinde ng MTRCB at ng NTC sa SMNI. At ito yung kanyang statement. Basahin natin, ha. As temporary preventive suspension is by itself already censorship. You can speak, you're censored. So, bawal daw magsalita kasi ikaw ay binubusilan, di ba? Kumbaga, pinapatahimik ka. So, to me, to the extent or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of the constitutional right to free speech and free expression. So, sa madaling sabi, ang ginawa ng NTC at ng MTRCB ay pagsupil sa malayang pamamahayag. So, right niya daw ho na magsalita kasi nasa democratic country tayo. Ako, guys, ang pagkakaintindi ko sa kanya, sa sinasabi niyang freedom of expression, freedom of speech is unlimited. So, absolute. Yun ho yung pagkakaintindi ko sa kanyang statement dito na ang freedom of expression ay unlimited. So, it means kung unlimited ang freedom of expression, kahit mali, okay lang? Ha? Di ba parang hindi naman ata makatarungan yun?
ang freedom of speech ay, trabaho din nating mga mamamayang Pilipino na maging maingat. Di porket nasa democratic country tayo, ay pwede nang lahat-lahat. So, meron din naman niyang limitation. Huwag naman sanang abusuhin ang freedom of speech natin. Hindi po yan unlimited. So, kung maganda sinasabi mo, wala namang mangingialam sa'yo. Pero pag may mali ka nang nagawa, kailangan ka talagang ikundina at itama yung pagkakamali mo. But then, ito guys, yung statement niya, balikan natin noong 2022. Ano yung sabi niya? I use the presidential power. Ito yung sa ABS-CBN guys Sabi niya, I use the presidential power to tell Congress that you are dealing with scoundrels, and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. Kaya tinira ko sila talaga. So basically, may admittance si Digong na ginamit niya ang presidential power against the ABS-CBN para ipa-shutdown ang prangkisa nito dahil sa kanilang bias reporting. So, na-shutdown ang ABS-CBN because of the bias reporting na ginagawa ng ABS-CBN against the administration before. So, one of the reason, kasi admittance niya na din mismo, di ba? I use the presidential power. Ginamit niya guys ang presidential power para ipa-shutdown itong giant network which is yung ABS-CBN kasi bias daw ang kanilang reporting. So, you know what guys? Ito nga yung sinasabi ko, di ba? Bilog na bilog ang mundo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag na wag mong gagawin sa kapwa mo. Yun lang, kasi di ba, napa-shutdown hindi naman totally shutdown ng SMNI, but papunta na din sa revocation ng franchise ito. So, ngayon, suspension pa lang, suspension the operation, pero, na-feel ko, after ng comeback nila, pagbabalik nila sa January 20, if I'm not mistaken, ilalakad na din to sa revocation. Kasi, may magpapasa dyan ng bill, ng resolution para ipa-revoke itong SMNI at pagbobotohan din naman to sa Senate. But then anyway, yun na nga. Ang ginawa kasi ng SMNI, hindi naman ata tama yun. May problema sa ownership. Yung laban kasama ang bayan, hindi bukod sa naging bias sila, ang ginawa nila, nag-fake news sila Kung ang ABS-CBN, pina-shutdown ni former President Rodrigo Roa Duterte because of being biased, meron silang mga biases. Itong SMNI, mas malala kasi ang ginawa nila, nagpapahayag sila ng fake news. So, bakit suspension pa? Pwede namang diretso revoke agad, no? Anyway, di ba? Mas malala, guys, yung nagpakalap ng fake news kaysa sa may mga biases. And then, doon din sila nag-e-ere ng pagmumura, grave threat, pangaano ng buhay ng tao, di ba? Nakakalungkot isipin. Tapos, pinapagtanggol mo kahit mali. You know what guys, huwag nating tularan yung mga ganitong tao. Talaga nga namang, dapat din itong ABS-CBN, mag-file din to, Kasi, ginamit ni former president ang kanyang power, presidential power, para ipa-shutdown ang ang ABS-CBN. So, hindi natin alam guys na baka malay nyo itong issue ng land owner, land title ng ABS-CBN ay pawang haka-haka lamang kasi 'di ba? Sabi niya ginamit niya ang presidential power para mapa-shutdown ang ABS-CBN. Admittance niya na mismo. Nakakalungkot isipin. Anyway, yun na nga sinasabi ko sa inyo guys na maliit ng mundo. At napakabilog ng mundo. May time na nasa ibabaw ka, may time na nasa ilalim ka. Kaya kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. But anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video.